Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at ang ating bibigyan ng katugunan ay katanungan ni Conrado Azores. Okay, ang tanong niya ay, good day po, may tanong lang po ako. Sana mabasa nyo, ano ba ang function ng lip spring? Okay, malinaw yung tanong niya. Although ito ay nagawan ko na ng videos ng mga nakaraan, baka hindi napapanood dahil iba ang title. So, kaya nga gumagawa na ako ng mga videos na precise doon sa title. Kasi nahihirapan kayo maghanap. Kasi nga, yung iba hindi naman talagang pinapanood lahat yung mga videos natin. Pero kung papanoorin ninyo lahat, yung mga videos ko ay wala na kayo itatanong dahil nagpapaulit-ulit na tayo. Pero walang problema, sasagutin ko yan. Ano ang function ng lip spring? Okay, parang ito ay nagawa ko na dun sa nasa condition ba ang 1911 ninyo? Mas kumpleto yon, pero ito ay sasagutin ko ito lang, lip spring ito. Dahil ito ay tatlo. Okay, pero bago ko sagutin yan ay bumabati muna ako ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa ating mga OFW, ano man ang oras dyan sa kinatatayuan ninyo. Tanghali man, umaga, hapon o gabi, dalangin ko ay nasa mabuti tayong kalagayan, wala tayong nararanasang mga problema at mga aksidente. Mag-ingat tayo at lalo tigit, ingatan natin ating kalusugan. Mahirap tayong magkasakit dahil walang mag-alaga sa atin. Ayan, at palagi ko sinasabi na ako'y huwag ninyo hanapin sa Pinas. Marami nagtatanong, gusto magpagawa ng baril. Ako po ay 20 years na dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range bilang isang gunsmith at firearms instructor. Okay? So, ayan, naisipan ko mag-video, magturo sa YouTube dahil alam ko, marami kasi akong sa Facebook na nakikita na mga nagtatanong din. So, gumawa na ako ng channel. At ito na ang channel na para sa inyo. Kung kayo ay mga gun owner, kung kayo ay hobbyist, at kung kayo ay mga shooter, ayan. At huwag kayong mahiyang magtanong sa aking YouTube channel sapagkat ito ay libre naman. Bibigyan ko kayo ng time para sagutin yan. At linawin lang ninyo yung inyong tanong. Isa-isa lang kamukha nitong itong tanong na ito ay malinaw yung kanyang pagkakatanong. At para hindi tayo nagkakamali ng sagot. Minsan kasi namamali ako ng sagot, pasensya na. Hindi ko naunawaan masyado. Minsan nalilihis yung sagot ko, hindi natutumbok. Ayan, sana laging ganito. Okay, Conrado Azores. Sana mapanood mo ito. At shout out muna doon sa aking partner, kay Junel Dudong Mutya. Yan, ang partner ko sa pagpipishing. Season na naman ang pagpipishing. Hindi na ako makapag-fishing, hindi na ako makasama sa'yo. Dahil sobrang busy ko, lalo na nito na meron tayo ng YouTube channel. So ayan, sana okay pa rin at enjoy pa rin sa pagpipishing dyan. Dahil isang hobby ko yung mag-fishing dyan sa seaside. Okay? Ayan. At kung mapapansin ninyo, itong lip spring ay tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So itong tatlo na ito may mga ginagampanan yan. Kaya nga napakaganda ng pagkaka-imbento ni John Moses Browning sa 1911. Napakasimple. Sa lahat ng mga baril, dito ako nasisimplihan. At napakatibay at napaka-reliable din. Okay, ito. Unahin ko na itong nakahiwalay na paganon. Okay? Ang function nito ay dito sa safety grip. Andi dito yan. Yan. Nandito yan. Yan ang kasi ang safety grip ay may ihi yan. Ito ang ihi niya. Yan. Yan ang nagtutulak dito sa safety grip. Yan, nagtutulak yan dyan. Yan ang nagtutulak yan dyan. Kaya patras Kaya patras. Para ito ay, kung mapapansin ninyo, pag pinindot ninyo, lumalaban. Para lagi siya nakalabas. Kasi ito yung, sabihin ko na rin ang function nito. Ito yung, kaya nagsisafety grip, hindi ninyo makakalabit yan kung hindi ninyo ito pindot i-grip dahil ito ay nakatutok sa kanyang magazine ring which is connected sa kanyang
kanyang trigger. Ito, hindi ninyo dahil nakatukod ito. So pag yan ay prines ninyong ganon, so ito tataas yan. So magiging free na yung kanyang magazine ring. Ang magazine ring ay ito ang magazine ring. Nakakonekta dito yan. Okay? Yun, doon sa yun ang magazine ring. Ilawan natin ha. Malinaw ba? Yan. Ang magazine ring tayong panturo. Ang magazine ring ay yung nandito. Okay? Yung magazine ring na yan ay siya rin ang nagpapagalaw sa lahat ng ito. Okay. So, nalaman na natin ang function nito. Ano naman yung nasa gitna? Itong nasa gitna ay sa disconnector. May disconnector yan. Ito ang disconnector niya. Kung mapapansin niyo sa ibabaw ito, yun. Yung titi na yun. Pag ito ay nakalubog na ganyan, hindi siya magpapangsyon. So, kinakailangan ito ay palutangin. So, yan ay ibabaliktarin ko na. Yan ay nakatutok dito. Ayan, dito. Yan ang nakatutok dito yan, yan. Kinakailangan ito ay kanyang itulak pataas, okay? Pataas, nakabaliktad tayo kaya yan ang nagtutulak dito. Yan. Yan ang disconnector. Ito. Okay? So, alam na natin. Nakaganyan yan, Ikakabit ko kaya ng temporary para mas malinaw. Ayan. So, ito, nakaganyan siya. Malinaw. Gusto ko maliwanag Ayan. So, ayan. So, ito yung sa safety grip. Ayan. Ito yung nagtutulak ng disconnector. Ito. Itong nasa gitna. At ito namang nasa gilid na ito, itong last na ito, yan naman ang sa sear. Okay? Ano yung sear? Yung sear ang kumukonekta sa hammer para siya ay mag-cock. Okay, kung hindi ito gumagana, mag-hammer down yung inyong Kaya yung may mga problema ito. Yung may mga problema sa inyong nag-hammer down. Pag pumutok, nag-hammer down, nag-half cock. Ang problema ninyo ay ito. Yan nasagot ko na rin. Ito ang problema ninyo. Bakit? Anong ginawa? Dahil ito ay nagtutulak ito rin ang nagtutulak sa sear, ay medyo matigas. Kasi nga, gustong palambutin ito, trigger, dahil nakatulak yan Ang gagawin para lumambot yung trigger, ito ay babaliin pa atras. Ayun ang nangyari. Yung disconnector niya, hindi gagana, at yung kanyang sear hindi gagana, yun ang nangyari. So, nasagot ko rin yung dalawa ang nabigyan ko ng sagot. Ito ang problema sa mga nagdi-disconnect sa sear. Itong dalawa na to. Pag ito ay inyong binali pa atras para lumambot yung trigger, ang mangyayari, hindi na ito nakatulak. Nakatulak man yan, malalay. Okay? Magiging parang ang mangyayari dyan ay magiging parang inutil na siya. Sorry for the word. Kasi nga hindi na siya nakalapat nakadecorate na lang siya. Dapat yan ay nakatulak. Okay? Kaya mas maganda kung yung spring ninyo ay yung magandang lumaro. Okay? Hindi naman matigas, hindi naman
basta't yung tama lang siya. Okay, so ulitin ko. Itong hammer na ito pasaway ito ulitin ko. Ito ay sa safety grip. Ito. Yun, sa gitna, yun ang nagtutulak sa disconnector. Okay, ito naman sa sear. Kasi yung sear, pag hindi tinutulak, yan ay aatras yan. Hindi niya masusunggaban yung hammer. Okay, hindi niya masusunggaban. Parang ganyan yan Ito yung sear. Ito yung hammer. Pagka wala yung nagtutulak diyan, nakaganyan yan. So yung hammer, magpapabalik-balik lang na ganun, dapat gaganon yan. Ito yung hammer. Ito yung sasabitan niyang hammer. Okay, maliwanag. So kung yung gitna na yon, kung yung isang spring na yon, sa sear spring ay inyong pinakawang, so nakaganyan yung sear ninyo. Yung hammer ninyo, hindi kakagat. Gaganyan lang yan. Walang sasangkalan. So, ang mangyayari, patayin na natin to. So, ang mangyayari niyan, yun mag-hammer down, minsan mag-hapkak lang siya. Ayun. Pag minalas-malas pa kayo, magpo-pull auto pa yan. Pag kayong minsan ay sasabit, minsan hindi, magpo-pull auto yan. Okay? So, yan ang mangyayari sa inyong mga firearms. At papakita ko lang sa inyo kung paano itinutulak yung Ayan ilawan ulit natin. Ayan tingnan niyo itong disconnector na to. Ayan pag nakakabit siya ito, nakalutang siya. Ito. Kahit ilubog ninyo, lulutang uli yan. Lulutang uli. Kasi nga tinutulak siya. Pero kung yung spring na yan ay halimbawa hindi ko nahawakan, pag inilubog ninyo yan, hindi na siya lulutang, nakaganon na lang siya, nakalubog na lang siya na ganon. Pero pag yan ay nakatulak siya, yun, lumulutang, di ba? Tatanggalin ko yung kamay ko. Ayan, hindi na siya lulutang. Pagkaganahin ko, tutulak ko yung spring, yun, lumulutang siya. Yun ang niyan. At itong isa ay doon sa sear. So, papahaba na tayo. Okay, sana nasagot ko yung katanungan ni at sana yung mga magtatanong, yung mga hanapin lang ninyo yung mga kasagutan muna sa mga tanong ko. Halimbawa, nakita ninyo yung aking YouTube channel, may tanong din ako. Tingnan muna ninyo. Doon sa aking mga videos, napakarami niyan. Ang ko nga sa inyo wag lang ninyong i-skip yung mga ads para naman makatulong tayo sa ating mga beneficiary. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan. At naisip ko na maging charity vlogger sa pamamagitan nitong YouTube channel sapagkat ang kinikita nito ay 6 na estudyante yung ating tinutulungan. Okay, makapagbigay man lang tayo ng pangmerenda nila at pangmasahe. Okay, mapakatulong din tayo sa pantuition nila. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Maraming salamat sa inyong panonood at sa hindi pag-skip ng ads. Hanggang sa muli, mag-iwan ako sa inyo ng God bless us all. Thank you very much.